Medyo madilim na nang dumating ako sa kumpanya ni Queen, pero hindi pa naman uwian ngayon, kaya malamang ay nasa opisina pa siya. Mabuti na lang at hindi ako nahirapang makahanap ng masasakyan kanina. Tuloy-tuloy ako sa pagpasok sa loob, ni hindi ko nga pinansin ng guard na bumati sa akin. Hindi kagaya nung huli kong pagpunta rito. Marami pang mga empleyado sa kumpanya pagkarating ko sa loob. Nandyan ba si Queen? Tanong ko sa receptionist. Nasa opisina po siya. Ano po bang kailangan niyo sa kanya? Magalang na tanong nito. Gusto ko sana siyang makausap. Saad ko. May appointment po ba kayo? I bite my lower lip and shook my head. Pasensya na po ma'am. Hindi niyo po pwedeng puntahan si sir ngayon kung wala kayong appointment sa kanya. Anito. Huminga ako ng malalim at tumango ako sa kanya. I drummed my fingers on the reception desk while thinking what to do. Napatingin ako sa elevator na kakabukas lang. Pagkatapos ay napatingin ulit ako sa receptionist na busy sa kausap sa telepono. Sinigurado ko munang hindi siya nakatingin sa akin bago dahan-dahang umalis sa harapan niya at mabilis na tumakbo papunta sa elevator bago pa man ito sumara ulit. Ma'am! Sigaw ng receptionist. Akala ko ay maaabutan ako ng guard na pinahabol sa akin ng receptionist. Mabuti na lang at sumara na ang elevator. Humihingal akong sumandal sa elevator. Doon ko lang napansin na may iba pa pala akong kasama sa loob, kaya umayos ako ng tayo at tumikhim. Inayos ko ang sarili ko nang makita ko kung gaano kalala ang itsura ko. Mugto ang mga mata ko at magulo ang buhok. Ilang minuto pa akong nasa elevator nang maalalang hindi ko pala alam kung saang floor ang kinaroroonan ng opisina ni Queen. Excuse me? Tawag pansin ko sa babaeng katabi ko sa elevator. Tumaas ang isang kilay niya nang dapuan niya ako ng tingin. Bakit? Striktang tanong niya sa akin. Napalunok naman ako dahil sa klase ng tono niya na para bang nangiinsulto sa akin. Alam mo ba kung saan ang floor ng opisina ni Sir Queen? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Gusto ko lang sana siyang makausap. Sagot ko. Tumaas ulit ang kilay niya, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Sa tingin mo, saan ba makikita ang opisina ng boss? Mataray niyang sagot na nagpaawang sa mga labi ko. Hindi ako makapaniwalang may ganitong klase ng tao pala. Napipilosopahin at tatarayan ka kahit nagtatanong ka naman ng maayos. Dahil ba sa itsura ko kaya ganyan na lang siya kung mangmata ng ibang tao? Edukada ba talaga siya? Kinaganda niya ba yan? Umiwas na lang ako ng tingin at nag-isip kung saan pwedeng makita ang opisina ni Queen. Sa top floor, miss. Rinig kong saad ng babae sa likuran ko. Napalingon ako sa kanya at nakitang ngumiti ito sa akin ng kaunti. Sa top floor makikita ang opisina ni sir. Dagdag pa niya. Rinig ko ang protesta ng babae sa gilid ko pero hindi ko na lang siya pinansin. Salamat. Nakangiti kong saad sa kanya. Walang anuman. Mukhang kailangan mo kasing makausap si sir at mukha ka talagang nagmamadaling papunta rito. Saad niya tiningnan ako. Napatingin naman ako sa sarili ko. Nakita kong nakasuot lang ako ng pambahay at tsinelas. Nakaramdam naman ako ng hiya dahil sa itsura ko. Una silang lumabas at nahuli naman ako dahil sa top floor pa ang pakay ko. Pagkarating ko sa top floor, bumungad sa akin ang malawak na opisina. Nasa labas ng last door na opisina ay ang desk ng secretary niya. Huminga muna ako ng malalim bago nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Baka kagaya sa reception kanina, hindi rin ako pwedeng makausap si Queen kung walang appointment. Naalarma ang sekretary niya nang makita ako. Totoo ngang lalaki ang sekretary ni Queen. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ako. Ma'am, wika niya. Pwede bang makausap si Queen? Mahinahon kong tanong. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya dahil sa tanong ko. Kumunot naman ang noo ko at hindi na hinintay pa ang sagot niya. Mabilis akong naglakad papunta sa pintuang gawa sa salamin at binuksan ang pinto. Pagkapasok ko sa loob ng opisina, ay bumungad sa akin ang likuran ni Queen. Nakaharap siya sa malaking bintana na gawa rin sa salamin. Ma'am, habol ng sekretary niya sa akin. Nakuha noon ang atensyon ni Queen, kaya lumingon siya sa gawin namin. Julia? Gulat niyang saad sa pangalan ko, pero kaagad rin iyong napalitan ng isang matigas na ekspresyon. What are you doing here? Malamig niyang tanong sa akin na nagpalambot sa mga tuhod ko at muling sumugat sa puso ko. Queen, nahihirapan kong banggit sa pangalan niya.
Tumingin muna siya sa likuran ko bago tumingin ulit sa akin. Narinig kong sumarado na ang pintuan sa likuran ko. Tanda na umalis na ang sekretary niya. Unti-unti naman akong kinabahan. Parang hindi si Queen na nakasama ko sa isla ang nakikita ko ngayon. Ibang-iba siya. "What are you doing here, Julia?" Tanong niya pa ulit sa akin. Gusto kitang makausap." Saad ko sa nanginginig na boses. Narinig ko ang malalim at marahas niyang paghugot ng hininga. Bahagya siyang sumandal sa mesa niya. Pinag-cross ang kamay at ang paa habang matamang nakatingin sa akin. Napasinghap ako at mas lalong naguhumirentado ang puso ko. "Totoo ba?" Sa wakas ay nahanapan ko rin ang boses ko para tanungin siya ng mga bagay na bumabagabag sa akin. "What are you talking about?" Kumunot ang noo niya at napalunok naman ako. "Ang balita, totoo ba?" Kinakabahan kong tanong sa kanya. Umiwas siya ng tingin. "Queen, totoo ba?" "It's in the news. What do you think?" Marahas niyang tanong na nagpaawang sa labi ko. Napakurap-kurap ang mga mata ko at napatitig sa kanya. "So it's true?" Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. "If you're just going to ask nonsense things to me, get out of here." Galit niyang saad sa akin na tinuro ang pintuan sa likod ko. Sa nanlalambot na mga tuhod, naiiyak akong lumapit sa kanya. Aabutin ko na sana ang kamay niya, pero pinigilan ko ang sarili ko at pinanatili ang distansya sa pagitan naming dalawa. "Take me back, please," I beg. "Queen, nakikiusap ako sa iyo." Pagmamakaawa ko pa sa kanya na umani ng ngisi mula sa lalaki. Nasaktan ako sa ginawa niya, pero desperado na ako sa mga oras na to. "And why would I do that, Julia? Ano ba tayo?" I was taken aback. He looked at me fiercely, like I'm just nothing but a nuisance to him. "Queen!" "If you have nothing else to say, leave. Just leave, Julia." Mariin niyang utos. Nakaigting ang mga panga niya at bakas na bakas sa mata niya ang matinding galit. "Queen!" Mabilis akong lumuhod sa harapan niya at yumuko. "Nakikiusap ako. Piliin mo ako, Queen. Please." Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. "I don't have to choose who, Julia. Can't you just leave?" Napapitlag ako sa biglaan niyang pagsigaw, pero hindi ako natinag. Hinawakan ko ang kamay niya at muling nakiusap. Hindi ko inakalang ganito katigas si Queen sa pakiusap ko. Humahagulhol ako ng iyak nang hawiin niya ang kamay ko. "Please, kahit ngayon lang, Queen. Piliin mo naman ako." Sinisinok na pakiusap ko. "Umalis ka na, Julia! Justin!" Sigaw niya. Tingin ko yung sekretaryo niya iyon dahil may naririnig akong nagkukumahog na pumasok sa loob ng opisina. "Ma'am," tawag sa akin ng sekretary niya na hindi ko man lang namalayang nakalapit na pala sa akin. Hinawakan niya ang braso ko para tulungan akong tumayo, pero winaksi ko ang kamay niya. "Queen, Queen!" Magkapanaabay na wika namin nang kung sino mang bagong pumasok sa loob ng opisina. Nabasag palalo ang puso ko nang mapagsino ang pumasok sa loob. Nang hina ako nang makita si Phoebe na kaagad pumagitna sa amin. "What's happening here?" Naguguluhang tanong ni Phoebe nang makita ang nangyari. "Get out of here now, Justin!" Utos ni Queen habang hinihilot ang noo niya. Agad naman akong tinulungan ni Justin na makatayo na siyang pinagpasalamat ko. Kung hindi niya ako tinulungan na makatayo, baka matumba ko sa labis na panghihina ng mga tuhod ko. Nagpabalik-balik pa ang tingin ko sa kanilang dalawa. Si Phoebe na naguguluhan at si Queen na walang emosyon bago nagpatangay kay Justin palabas ng opisina. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa kabila ng sakit na nararamdaman ko at habang wala sa sarili ko. Natagpuan ko na lang ang sarili kong dahan-dahang naglalakad sa pintuan ng apartment ko. "Julia!" Nang inangat ko ang paningin ko, nakita ko si Missy na tumatakbo sa kinaroroonan ko. Hindi na niya ako hinintay na makarating sa pintuan at agad na sinalubong ako. "Saan ka ba galing, ha?" Nag-aalala niyang tanong sa akin. Ang akala kong luha kanina na natuyo na ay muli na namang binasa ang mga pisngi ko dahil sa masaganang pagtulo ng mga ito mula sa mga mata ko. Kaagad akong niyakap ni Missy at pinatahan. Hinagod niya ang likuran ko at pilit na pinapakalma. "Missy!" Umiiyak na tawag ko sa kanya. "Shh! Nandito lang ako, okay?"
Iniyak ko ang lahat ng sakit sa balikat ni Missy. He already decided. He chose her over us. I waited for him. I waited for his explanation. I waited for him to explain everything to me, but it didn't came. He didn't even leave me any messages to at least assure me, to give me the peace of mind I've been wanted to have this past few days. For once, I'll try to trust him, even if he already broke it days ago. Isang paliwanag lang ng lahat, tatanggapin ko, kahit pa dinurog niya ng ilang beses ang puso ko. Kapag hindi pa rin siya magpapakita sa akin para ipaliwanag ang lahat, he'll leave me with no choice. Hindi muna ako dumalaw kay Daddy sa hospital at nanatili sa apartment para hintayin siya o kahit ang tawag man lang niya. Pero ni isa sa mga inaasahan ko ay hindi nangyari. Siguro naisip na niya na talagang hindi ako nababagay sa kanya, na si Phoebe talaga ang gusto niya. Napahawak ako sa tiyan ko habang nakatingin sa pintuan. Seconds turn to minutes, till it turns to hours, but no one came. Sinubukan ko siyang tawagan pero walang sumasagot, hanggang sa makatulugan ko na lang ang pagtawag at paghihintay. Kinaumagahan, nagising ako na nandoon pa rin sa pwesto ko kagabi. Nang tingnan ko ang cellphone ko, tanging text lang ni Missy na pupuntahan ako ngayon at wala akong natanggap na text galing sa inaasahan ko. Inalis ko muna ang bagay na yon sa isip ko at inasikaso ang sarili ko. Hindi na lang sarili kong nararamdaman ang dapat kong isipin ngayon, kundi pati na rin ang munting buhay sa sinapupunan ko. Pagkatapos kong kumain, ininom ko ang gatas at mga vitamins ko. Sakto namang tapos na akong maligo nang dumating si Missy. Kumunot ang noon niya dahil sa ayos ko. Nakasuot ako ng itim na bestida na may mga nakaburdang bulaklak. Malinis na nakatali ang buhok ko at may kaunting kolorete sa muka. "Saan ang punta mo?" Nagtataka niyang tanong sa akin. Lumikot ang mga mata ko at hindi magawang sagutin ang katanungan niya. Kasi maski ako, hindi ko na rin alam kung ano ba ang ginagawa ko. Sinampal na ako ng katotohanan nung isang araw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako matauhan. Narinig kong bumuntong hininga si Missy, kaya dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at lakas ng loob na tumingin sa kanya, sa kabila ng kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa kanya ang nangyari nung sinubukan kong sabihin kay Queen ang totoo. Masyado akong naging kampante at palaging naghihintay ng tamang pagkakataon na kung tutuusin naman ay pwede kong sabihin sa kanya ang totoo anumang oras. Masyado akong nagpadala sa sarili kong emosyon. Nang hindi makasagot sa kanya, nag-umpisa na lang akong mag-empake ng mga gamit ko. Nagtatakang nakasunod sa bawat galaw ko si Missy. "Are you really sure about this?" Ilang beses ko na bang narinig ang tanong niyang yan ngayong araw? 5 beses? 6? Hindi ko na mabilang. Basta kada gagalaw ako, ay itatanong niya ang parehong tanong. Pagkarating niya kanina ay napag-isipan ko na to. "I've never been this sure, Missy." Sagot ko. Umalis ako sa harapan niya at tinayos ang iba ko pang gamit. Nakasunod lang siya sa likuran ko. "And how about him?" Napalingon ako kay Missy nang tanungin niya yon at bahagyang natigilan. Umiwas ako ng tingin sa kanya at wala sa sariling tinuloy ang pag-aayos ng mga gamit. Kanina pa kami nandito, pero hindi ko magawang ibuka ang mga labi ko para sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Ang duwag-duwag ko talaga pagdating sa ganito. "What about him?" Isinara ko na ang maleta ko at kinuha ang iba ko pang gamit na nasa mesa at nilagay iyon sa isang maliit na bag. Tinulak ko papunta sa gilid ang mga gamit ko at tinulungan naman ako ni Missy. 2 days after Daddy woke up, I spent my days thinking about this decision. Matagal kong pinag-isipan ng mga maaaring mangyari kapag tinuloy ko ang desisyon na to. Whatever I do, it always ends up running away from all this mess. Wala naman talagang kasiguruhan ng lahat umpisa pa lang. Kaya bakit pa kailangang sumugal? Mas mabuti pa kung wala kami sa buhay ng isa't isa. It's not being unfair. It's about doing what's best. "Won't you tell him about this? About your plan? He's still the father, Julia." Tanong ni Missy sa akin. She's not giving up about the topic. Napahinga ko ng malalim at napaupo sa kama. Iniyuko ko ang ulo ko at hinilot yun. Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari sa paligid ko. At ang gusto ko na lang ay ang kapayapaan, kung saan walang bumabagabag sa akin ng ganito. What's the use of telling him, right? He'll eventually end up with her. Saad ko at wala sa sariling napahaplos sa wala pang umbok na tiyan ko. "Are you hearing yourself?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin.
Umupo na rin siya sa kama, ilang di pa ang layo mula sa kinauupuan ko. You're being irrational, Julia. Do not make such decision when you're clouded with jealousy, okay? It's not gonna be about you anymore. There's a little life that will get affected with your decisions. Did you understand? No, Missy. I'm not jealous. They could fuck for all I care. Did you know what I feel worse than jealousy? Humahangos na tanong ko sa kanya. It's betrayal. The moment I saw them kissing, while he's ignoring my calls and lying in front of my face, felt worst. I felt betrayed that I can't even hold my sanity anymore. Para akong pinapatay sa sakit, alam mo ba yun? But I can't do anything about it because I don't have the rights. Magmumukha lang akong tanga. Julia, why does everyone doesn't want to choose me? Pumatak ang luha sa pisngi ko nang lingunin ko siya. Hindi ba pwedeng piliin din naman ako ng mga taong mahal ko kahit isang beses lang? Gumalaw ang balikat ko at tuluyan na akong umiyak sa harapan niya. Lumapit naman si Mrs. sa akin para patahanin ako. Ilang beses niyang hinagod ang likuran ko at humingi ng tawad sa akin. Umiyak lang ako ng umiyak para kahit papaano maibsan ang sakit at bigat na nararamdaman ng puso ko. Today, I realize those who truly loves me stay. Those who left only stayed because it's convenient for them. But when it's not, they will leave. Sa sumunod na araw, pumunta ako sa ospital para dalawin si Daddy. Baka pwede na siyang makalabas sa ospital sa susunod na araw. Kaya babantayan ko na lang siya ngayon. Nakapagpaalam naman ako sa opisina at pumayag naman sila dahil sinabi kong emergency to. Bumili ako ng prutas bago pumunta dito sa ospital. Naisip kong makakatulong para sa mabilis na paggaling ni Daddy ang mga prutas, lalo na't kailangan niya ito. Ilang buwan din siyang nakahiga lang sa hospital bed, kaya kailangan niyang kumain ng masustansyang pagkain para mabawi ang lakas niya. Ako lang mag-isa ang pumunta. Susunod si Mrs. sa akin mamaya at baka raw hindi ko magawang maalagaan ang sarili ko habang inaalagaan si Daddy. Pagkabukas ko ng pinto, nadatnan ko ang kausap ni Daddy ang doktor niya. Napalingon sa akin ng doktor at napangiti. Good that you're here, Miss Delgado, saad ng doktor. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng kwarto at isinara ang pintuan. Napatingin ako kay Daddy nang huminga siya ng malalim, pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Good morning po, Doc. Bati ko sa doktor. Makakalabas na po ba si Daddy? Mahinang tanong ko. Sinilip ko saglit si Daddy na nakaupo sa kama niya at nakatingin sa bintana. Well, tumingin muna siya kay Daddy bago tumingin ulit sa akin. He can go home the day after tomorrow. We'll just run some tests to make sure that everything's okay. Then after that, he can go home. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi ng doktor. Thank you po, Doc. Pagpapasalamat ko sa doktor at nakipagkamay sa kanya bago ito umalis para mag-round sa iba pang mga pasyente. Lumapit ako sa higaan ni Daddy at nilapagang dalang mga prutas sa mesa na nasa gilid ng kama niya. Naghanap ako ng pwedeng gamitin na panghiwa sa mansanas at mabuti na lang at may nahanap ako sa isa sa mga drawer. Umupo ako sa isang monoblock at sisimula na sanang balatan ng mansanas nang bigla siyang magsalita. What are you doing here? Malamig na tono niya sa akin. Napalunok ako at tipid na napangiti. Mas mabuti na yung ganito kaysa makita siyang nakahiga sa kama at walang malay, di ba? Mas mabuti pang magalit siya kapag nakikita niya ako kaysa hindi na niya ako kausapin kahit kailan. I lifted my head and glanced at Daddy, who's looking at the window. I heave a sigh and smile. Tinuloy ko ang pagbabalat ng mansanas. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo? Hindi po ba kayo naninibago? Mahinang tanong ko at pag-iiba sa usapan. Come on, Julia. What are you really doing here? Naiinis na tanong niya sa akin. Ramdam kong pinipigilan lang niya ang sariling sumigaw at magalit sa akin. Nilapag ko ang hawak na mansanas at maliit na kutsilyo. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at naiyak na lumingon sa gawin niya. Nakatingin pa rin siya sa bintana pero kitang-kita sa mukha niyang matinding pagpipigil. Mahigpit ring nakakuyom ang mga kamao niyang nasa gilid lang ng hita niya. Why do you hate me this much, Dad? What did I do? What makes you hate me the most even if I'm your daughter? I'm the only family you have right now. I'm here to check on you. Mahinang sagot ko sa kanya. Just leave me alone. Mariin niyang sagot. Dad, protesta ko. Do you really think that I wouldn't know what you've been doing, ha? Lumingon siya sa akin
at nanilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin dahil sa sobrang galit. Umawang ang mga labi ko at napakurap. Unti-unting bumilis ang pagtibok ng puso ko at agad ng lamig ang kamay ko dahil sa labis na kaba. What do you mean? Halos malagutan na ako ng hininga nang mas namula ang mukha niya sa sobrang galit. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Pagkatapos ay tumingala. Tumingin ulit siya sa akin. I didn't raise a low girl. Such a disgrace in our family. Sigaw niya na nagpagimbal at nagpalaki sa mga mata ko. How? How did he know about it? When he's been sleeping all those time? To save you. Nagsisimula na namang mabasag ang boses ko dahil sa biglang humaharang sa lalamunan ko. Daddy kita eh. Ikaw na lang ang pamilya ko. Kaya gagawin ko ang lahat kahit magpakababa, mailigtas lang kita. I never asked you to save me, Julia. No one asked you to do that. Kahit kailan talaga, hindi ka nag-iisip. Mas pinalala mo lang ang sitwasyon. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao sa akin na nagpalaki ako ng kagaya mo, kababae mong tao. Sigaw niya sa akin. Pikit mata kong tinanggap ang lahat ng mga malapunyal niyang salita na mas nagpapasugat sa puso ko. Siguro nga tama siya. Hindi ako nag-iisip. Mas inuna ko ang sarili kong emosyon. Naluluno din sa akin sa huli. Ang lahat ng kasiyahan sa pedestal kung saan ako tinungtong ni Queen ang siyang nagpabagsak sa akin sa pinakailalim na kailan may hindi na ako makakaahon pa. Sinamahan niya ako sa ibang klaseng kasiyahan na yun, pero hinayaan niya rin akong bumagsak mag-isa, lumagapak sa lupa kung saan ako nababagay. I don't care if you'll call me names for ages because of what I did, but I didn't regret any of it, Dad. Malumanay at matigas na sagot ko sa kanya. All I ever regret was I fell in love. I didn't know that the fall will only lead me to the abyss of pain and betrayal.